Welcome sa Rob PH TV Podcast. Ang guest natin ngayon di na kailangan ng sobrang intro to Breeder, owner ng American Bully, founder ng ABKC Philippines, at syempre, ABKC Senior Judge. Wala na iba kundi si Sir John Enerva. Welcome po sa pinakaunang podcast episode ng Rob PH TV, pero nag-collab po kami ni Bro Maraming Joseph. Salamat. Na makikita nyo rin po ito at mapapanood nyo rin po ito simultaneously sa John Enerva YouTube channel. So, wag mo nyo pong kakalimutan, suportahan at palakihin ang YouTube channel ng aking kaibigan. Pag sinabi ko pong kaibigan, ay tunay pong kaibigan kasi 2011 pa lang, kami po ay magkakilala na. Yun. Rob PH TV, suportahan nyo po. Napakarami pong makikita mga videos dyan about different kennels. Pero ngayon, kami po ay may tinatawag na evolution na kung saan iba naman. Marami kaming gustong i-share. At maalala po ninyo mga kaibigan, ako po ay nag-announce noong nakaraan sa aking live na sisimulan ko uling mag-post ng napakaraming videos na educational. Kasi nga, 'di ba, Bro Joseph, ang dami. It's about time, bro. Ayun, tama. Napahinga tayo after kong mag-produce yata ng 200 videos. Tapos 2022, nagpahinga tayo dahil nagsimula ulit tayo mag-dog show. Yeah. Actually, kung mamarapatin ninyo, kaya ko lang rin talaga parang na-stop yung pag-YouTube channel, upload sa YouTube channel ko. Noong 2022, nagsimula ulit tayo magkaroon ng ABKC shows. Aba, yun yung panahon na ako ang kinuha mag-judge ng first 7 dog shows sa Philippines. So, dami, from January until July, I think, nagkaroon tayo ng 7 ABKC shows na involve ako na nag-judge. So, sabihin na lang natin na medyo nakapag-concentrate ako doon sa pag-judge na yun hanggang sa nalimutan ko mag-share. Pero ang kinagandahan naman ng nangyari ay since 2022, marami naman ako natutunan. Marami rin ako naging experience. So ano ang ipapangako ko ngayon sa mga nakikinig sa atin, sa mga nanonood sa atin? Siyempre, magbalik naman tayo. Oo. Yung tipong may bago na naman ako i-share. Yan. Kaya ako'y nagpapasalamat rin sa'yo, Bro Joseph, kasi nung hindi naman ako nagpo-post ka rin ng mga videos mo na kung saan na-highlight yung mga... Oo, bro, kailangan kasi natin talagang tulungan. Explain mo nga yun kung ano naging proseso. Ayun, bali, nung nag-stop na yung lockdown, so kinailangan kong nag-isip ako ng way para matulungan yung community natin na sumigla ulit. Kasi napansin ko nung pandemic, bro, talagang, di ba, patay lahat ng negosyo. Biglang may nag-PM sa akin na, Sir, meron ka bang mga puppies dyan? Sabi ko, meron naman. Marami pang namang natirang puppies dito. Kasi naghahanap kami. So, parang nagulat ako na parang, ba't ganito? Pandemic, di ba? Dapat walang pera yung tao. Correct. Pero, naggawa sila ng way na makarating sa akin at kumuha ng puppy. So, doon ako natuwa. Hanggang nagsunod-sunod pa yun, bro, hanggang sa naubos nga yung puppy. So, sabi ko, ang galing. Pwede pala. So, dapat, ako as a breeder kasi, pag nagbenta o kumuha sila ng puppy sa akin, gusto ko, hindi ko i-stop yung pag-guide sa kanila. As a breeder, syempre marami silang tanong, paano ba namin palalakihin ng tama to? Ng kasing ganda ng American Bully mo. So ako, bilang isang owner, breeder, gusto ko rin mag-share. So, yun, naisip ko yung Rob PH kasi dami ko nakitang mas magaganda namang American Bully kaysa sa atin. So sabi ko, kailangan ko rin silang tulungang ipakita yung kanilang mga stocks. Kasi that way, makakatulong din ako sa mga bago. Correct. Doon ako nagsimula, sir. Yun yung kumbaga yun yung naisip kong way yung para makatulong. makatulong. Nung time na yun, kaya may numpisa ng Rob PH. Yun. Kagandahan talaga nun. Yun nga, sabi ko, nung tumumlay yung pag-upload ko ng YouTube videos ko, doon ka rin naman
nagkaroon ng mga new videos through Rampage TV. Kaya ako ay isa sa mga taong bilang leader ng ABKC Philippines, thank you. Alam mo kung bakit? Ito sincere to. Hindi ko pa to sinasabi sa iyo kahit kwentuhan sa labas. Salamat kasi ang hinahanap ko talaga sa Pilipinas ay mga taong tulad mo na mayroong puso sa American Bully Breed. Yung tipo bang kasi ganito, tanggapin natin, tao lang tayo. Meron din tayong personal buhay. Meron din tayong ibang ginagawa. So kung ako, si Johnny Nervan na wala sa scene for 2 to 3 months, 4 months, may aasahan ba ako na kumakalinga or sumusuporta sa American Bully community? Sabihin na lang natin, kunyari, naging busy ako sa isang trabaho na nawala ako ng matagal. Kung alam ko may mga Joseph katulad mo sa Rob PH, may mga Arlon Berberabe na pagka tinanong, kahit wala siyang YouTube channel, pagka tinanong, alam kong tama yung sagot. At marami pa tayong mga kasama sa pagbubuli sa buong Pilipinas na kung saan ako ngayon ay nagpapasalamat na hindi ko naman sasabihin hindi na lang ako nag-iisa dahil never naman ako nag-isa. Pero kakaunti lang kami before naggumagabay at di ba, kumakalinga sa mga newbie. Ngayon, isa ka doon, isa ang channel mo na yon na nagpapakita ng mga magaganda at model type na American Bully na i-inspire yung mga ibang mga mga newbies, di ba? Kaya supportahan nyo po talaga yung Rampage TV. Salamat, brother. Salamat. So, kamusta naman ang buhay-buhay natin, bro? Bro, kanina nung napag-usapan pala natin yung matagal na tayo magkakilala, ikwento mo nga pala. Paano ka una napunta? Paano mo ako una nakilala? Paano tayo una nag-meet? Sabihin mo nga. Para lang maniwala sila na talagang may kasamang comedy yun. Oo. Basta year 2011 yata. 2011. So more than 10 years na. Oo, yan. More than 10 years na. Tapos, parang meron kaming female nun na bully, na hindi naman siya talagang sobrang, di ba? Hindi, kung 2011 yan, mga panahon pa na yung mga American Bully natin, classic talaga. Classic yung dating niya. So, kulang na lang tawagin natin Pitbull. Ayun nga, ano rin ako, nag-research. Siyempre, research muna. Hanggang sa nakita ko nga, si Prico muna Si Prico. Grabe tong machong aso na to. Kailangan kong makita to. So, nag-message ako sa'yo. Kasi may female ako Message ako sa'yo. Sabi ko, pwede bang, sir, magpastad kay Prico? Nung nalaman ko yung price, hindi syempre kaya ng budget dahil syempre hindi naman tayo mayaman. Nag-uumpisa pa lang. So, pero may in-offer ka sa akin na Anarchy yung name niya. Natatandaan ko, Anarchy yung name. Na kulay white siya. Anak rin ni Prico. Anak ba ni Prico yun? Anak ni Prico sa isang mix ng Hammer at saka Venom line. So, original Venom and Hammer line. Ayun. Tapos na-breed ko yun kay Frico, naging anak na si Anarchy. Tapos yun ang ginamit mo pala, no? Actually, nakalimutan ko na yan. Pero nagtaka ako kasi may in-offer ka sa akin na gano'n. That time, parang 8 months pa lang yun Pero nung nakita ko siya, bro, grabe. Parang mas malapad pa siya kay Frico. Yung buto niya Tapos yung buto, ang kapal. So sabi ko, pwede na. Tapos yung in-offer mo pang price is, pwede na talaga. Abot na So, hindi na kami patumpik-tumpik ng utol ko. Niyaya ko. So, gumamit kami ng kotseng walang plaka. Dinala namin ng Pangasinan. So, sipin mo yung nag-drive ka na madaling araw. Walang plaka yung kotse. Tapos sana, nagdarasal ka na sana hindi kayo mahuli. Dahil lang, gusto nyo mag-breed, gusto nyo mag-improve na mga aso nyo. Ayun na nga. Bumiyahe kayo from Cavite to Pangasinan, di ba? So, yun lang talaga yung maganda lang alam mo yun, ma-reminisce yung ganong mga memories. Kasi tama. Makikita mo na inumpisahan mo talaga siya ng alam mong nag-e-effort ka, yung tipong hindi lang ba basta maka-breed. Gusto mo talagang yung magiging bunga ng breeding mo. Yes. Ay dapat mas maganda kaysa doon sa ginamit mong female. Iniisip ko kasi, pag nag-breed ako, gusto ko ito yung looks Gusto kong makuha yung looks nito. Paano? So, nag-research talaga ako. Kaya kahit malayo ka, nag-effort akong puntahan ka. Tama lang yan. Kasi siguro kilala ako sa mga sa social media or sa community natin na lagi kong sinasabi yung breed to improve. Abay, kung nag-breed ako, at ang ginamit kong female,
ay mas maganda pa sa mga na-produce ko. Ayun. Mukhang hindi ako successful doon. Kasi ang essence talaga ng pagbe-breed ay sana, bakit sana? Dahil wala namang kasiguruhan sa mundo, di ba? So, yung aking female, kung ano yung kulang niya, makahanap ako ng stud na magko-complement sa female ko na yun, na kung saan yung mga anak ng dalawang to, magkakaroon tayo ng improvement. Kasi, para sa akin, kung nag-breed ka without the purpose of improving yung current stocks mo, current lineup mo, walang purpose yun. Walang direction yun. Walang goal. So, kailangan may goal ka. Ano ang sistema mo para makamit yung goal mo na yun? Yung sistema mo is mag-aral, alamin mo at hindi ka maging kennel blind dun sa ano yung kakulangan ng female mo. Uy, kulang pala sa buto. Uy, kulang pa sa nguso. May patulis pa ang nguso na to. Hahanap ako ngayon ng stud. Na kung saan magko-complement para yung anak nila improvement from the mother or from the father pa. Kaya doon nung panahon na yon, nagsisimula ka pa lang, pwede ko nang masabi na nasa correct mindset ka na. Alam mo, same na same niyang sinabi mo ngayon nung 2011. Kasi natatandaan ko pa eh. Yan rin sinabi ko. Yung pag-set ng goal, kaya ako nagkaroon ng goal eh. Dahil doon. Natandaan ko yun. So, ito tamang guideline lang ng isang kagaya mong bully owner ang na-share mo sa akin. Kaya ako nagkaroon ng breeding na masasabi kong satisfied ako. Proud ka talaga. Proud ako. Hindi sa pagmamayabang. May mga nanalo na rin na breeding ko na sa mga show. Ganon, sir. So, sobrang thank you ako doon kasi nabigyan niyo ako ng chance na matulungan niyo ako. Kung more than 10 years na yon, hindi lang rin naman yung huli natin naging kumbaga transaction, di ba? Madami pa. Diyan na pumasok yung 2017. Hindi ko alam kung anong year, sir, pero meron akong nabiling puppy sa'yo. Kasama ko si Wesley, yung aking kapartner sa Double Dragon Bullies. Double Dragon. Yung dalawang puppy na galing sa'yo na anak ni Mafiosa to eh. Pinangalanan naming Vega and Bato. Ari Gold and Mafiosa. Ayun, si Ari Gold. Grabe yung dalawang puppy na yun. Nung napunta sa amin yun, mukha silang mga pitbull eh. Ang papayat nila. Pero, andun yung color na lilac try. Andun yung chocolate try. Noong time na yun, 2015 yan, kung di ako nagkakamali, dineliver mo, may ABK show sa MOA. So, dinala namin, syempre, andun na tayo sa MOA, so nasa cage naman. So, kasama namin sila dun sa show. Tapos? Ngayon, may dumaan na foreigner. Nakita yung puppy. Ino-operang kakukuha mo pa lang, no? Kakukuha ko pa lang, ino-operang kami, bro. Magugulat ka, ino-operang kami ng malaking halaga. Magkano? Sa 300,000, bro, ang isa ino-offer. Kumita ka na sana nun? Kumita na dapat. Pero, hindi ganun, bro, eh. Hindi ganun ang mindset, eh. Hindi kami bumili ng aso para magbenta, eh. Tama. Gusto namin magkaroon ng magandang foundation. Tama. Kasi, gusto ko ng magandang American Bully dahil nakita ko sa iyo, eh. Putok ang ulo ko nung nakita ko si Hendo. Grabe, bro. Dax. Sabi ko, eto pala itsura ng import. Kasi yung aso ko ng classic eh. Payat na buto. Nung nakita ko, ito pala ang American Bully. Ganitong kaganda. Tapos nung lumaki naman sina Bato and Vega mo. Ayun na. Nung lumaki na. Bully naman, di ba? Sobra, bro. Ang dapat talaga maintindihan rin ng mga iba na nakikinig sa atin or nanonood. Yung mga newbies. Kasi yung mga datihan alam na. Ang American Bully talaga, sa umpisa yan. Siyempre, parang pitbull yan, payat. Lahi pa rin nila yun eh. Oo, totoo hindi naman yun nawawala sa kanila. Hindi naman tayo sa nagdi-disrespect nasa genetics nila yun ibang... Kaya, pero sobrang satisfying lang talaga ng American Bully na puppy na nasa iyo. Tapos pag yan na-develop mo hanggang 1, 2, and 3, kung meron ka lang before and after na photo, sobrang sarap meron panoorin yung, pagmasdan sila, yung development nila. Kaya nga, sa social media, sa Facebook, lagi silang naghahanap ng before and after photos naman eh. Kasi ang sarap kasi makita yung from patpatin to maskulado, di ba?
Parang kahit yung mga naglo-lose weight or mga nagtatry namang mag-gain weight, di ba? Merong before and after. Kaya pakatatandaan lang ng mga nakikinig kasi sa atin na talagang ang American Bully may development yan. It also goes down dun sa sinasabi ko lagi na alamin kung ano yung breed mo. Aralin mo kung ano yung breed mo. Kasi hindi lahat ng breed ay pare-pareho yung parang development nila. Tama. Mayroong isang breed na sobrang tagal bago pumutok ang katawan niya. Meron namang breed na puppy pa lang, kitang-kita mo na kung ano yung, di ba? So, ang American Bully, hindi naman sa late bloomer, kasi meron rin namang sobrang puppy pa lang, sobrang ganda na, di ba? Pero, kailangan alam mo kung ano yung nasa likod na pedigree para alam mo yung ina-anticipate mo na magiging itsura niya in the future. Importante talaga. Kasi pag bumili ka or nagpakasta ka man sa isang stud na hindi mo alam kung ano yung pwedeng ibigay sa'yo, yung tinatawag na suntok sa buwan lang yun. Abay, sana nagdadasal ka na lang. Aside from magdasal, dahil lagi naman dapat lang tayo nagdadasal, no? Pero minsan, alam mo rin, may calculated risk din. Meron ka rin alam na kumbaga, ito yung nakikita kong pwede niyang maging itsura dahil inaral ko. Kaya ko rin pinili si stud na to sa aking female, hindi lang dahil siya yung sikat. Okay, usually sikat, magaling, maganda, gwapo. Usually talaga sila yung napipili. Pero kung katulad mo nga, seryoso ka, na gusto mo mag-improve yung breeding mo, inaaral mo yung pedigree. Siyempre. Ano ang tendency ng bloodline na yon? Ano ang ibinabato ng bloodline na yon? Or, kung yung stud ba na yon, dati na may mga anak, pag-aralan ko yung mga anak. Ito mga ina-explain ko ngayon, parang kwan lang to, parang sabihin natin, parang basic. Pero sa mga baguhan, hindi ito basic. Kailangan talaga alam nila na may purpose ang pagbe-breed. Tama. Pipiliin mo ang stud na magko-complement sa female mo, syempre. Para aasa ka sa magiging resulta, production nila, ay improvement from the previous generation. So, kaya nga kita pinuntahan, bro, kasi gusto kong talaga munang makita yung mga studs mo, di ba? Kasi from doon, malalaman mo na kung ano yung magiging itsura ng magiging future puppies. So, malaking bagay na nakikita mo Hindi sa pictures lang, di ba? Kailangan talaga personal. Kung kaya natin puntahan sa personal, puntahan natin. Oo, kung seryoso iba yung videos, iba yung... Kung nagagandahan, in all fairness, sa lahat naman na nakita ko in person na aso, kumpara sa kanilang pictures, majority naman talaga, mas maganda talaga sila in person. Paminsan-minsan, nabibiktima lang tayo na medyo, sabihin natin, yung wow factor ay hindi natin nakikita in person. Kasi naunahan tayo ng maganda sigurong angulo sa litrato or video na mabilis lang rin naman yung kuha, pero in person parang... So, advice natin dalawa sa mga future na gusto mag-breed talaga. Kung kaya niyong puntahan nyo. Yes. Pag-aralan, syempre. Kung hindi naman kayang puntahan dahil napakalayong lugar, videos, pictures. Kung reputable naman at responsable naman yung stud owner, magbibigay sa iyo yan ng napakaraming videos kasi walang ikakahiya siya. Tama. Wala siya itinatago, kaya ibibigay niya lahat. Pero pagka hindi man lang makapagbigay sa'yo ng video, magduda ka na. Magduda ka na, di ba? Maaring it's time for you to look for another stud, di ba? So, palagay mo, brother, sa ngayon, kamusta ang bully community? Ayun, magandang tanong. Sobrang saya ng American bully community sa Pilipinas. Sabi ko nga, nagpapasalamat ako sa'yo. Nagpapasalamat din ako sa iba't ibang tao sa Philippines. Actually, ito pala, no? Iba't ibang tao sa Philippines and mga Filipinos abroad. Yung mga OFWs natin, actually, mga seaman, napakarami nilang mahilig sa bully na kahit hindi nila dala sa barko, ang dami nilang mga asawa nila or bumibili rito, mga kapatid nila, bumibili pa rin sa Pilipinas para lang pag-uwi nila, meron talagang, di ba? Yes, Marami ganun. Marami. Sobrang mga seafarers natin, sobrang daming bully enthusiasts dyan. May kagrupo ako, sir, ganyan. Di ba? Di ba? Wala sila. Nasa barko sila, pero may bully sila. Feeling nila, nagbubully sila. Kahit hindi pa nila nakikita. Meron nga akong kausap, ito, true story to. Wala naman tayong hindi true story dito. Pero nung
ang pangalan niya, Ray, something. Pero taga-Tarlac siya. Ray ba? Dali. Basta, hindi ko na maalala. Okay, Madami natin nakakausap. Naisip ko Pero tuloy. nahihiya tuloy ako. Pero anyway, yung binili niyo sa akin na puppy, parang 11 or 10 months na, ngayon pa lang niya makikita. Kasi galing nga talaga siya sa sa barko or sa ibang bansa, di ba? Ang ibig sabihin is parang yung kahit nasa abroad ka, nakikita mo yung init ng pagtanggap ng Pilipino sa Pilipinas ng American Bully. Pero gusto mo, you want to belong. You want to belong dun sa sa community na yun. You want yourself na parang part ka pa rin ng community na yun. Na kahit nasa abroad ka. So, yun, nagpapasalamat ako sa mga nandun, sa mga datihan natin mga kaibigan. Na talagang nandyan lagi sila. So, ako'y nagpapasalamat sa kanila dahil ang tanong mo ay, kumusta? Diba? Ang gusto kong sabihin ay sobrang saya dahil sobrang lakas. Partly because effort ng baguhan, ingay ng baguhan. Alam naman natin ang baguhan, ingay. At ang pagiging haligi ng mga datihan natin. Mga nakasabayan natin at mga nauna pa sa atin na nandyan pa rin na pinopromote ng tama yung American Bully. Kumusta? Masyadong malaki, masyadong rapid growth, na minsan na-overwhelm din. Actually, hindi ewan ko. Sure ako, pansin mo, pero last 2022 and 2023, halos every week may local club na may dog shows. Diba? Lagi silang may dog shows na kumbaga dati NPTC, PPC, yun lang yung kilala eh. Tapos biglang may MPBC, dumami na, no? ABC, dami na. ABCP, ABKCP ba yan? Diba? PABR, madami. pagbabalik ng PBKC. Yan, oo. Hindi ko na masabi lahat ng Casey. Casey Concepcion siguro, di ba? Pero alam mo yun, ang sa akin, hindi lang ito dahil sa ABKC. Dapat nga ang ABKC magpasalamat sa lahat ng mga local clubs din. Tama. Hindi kahit wala silang ABKC papers. Ang ibig ko sabihin na prino-promote kasi nila American Bully. Maganda yung nagiging diba? Joint forces ng mga bawat ano. Hindi naman pwedeng every month may ABKC eh. Sana nga pwede. Sana. Diba? Pero ang kinaganda nun, itong mga local clubs na to, kaya nga sabi ko po sa inyo, lahat ho ng mga local clubs, kami po ay saludo sa inyo. Hindi perpekto ang pagpapatakbo ng local clubs. Kahit naman ABKC. Pero ang perfect ay yung purpose nyo na mag-promote kayo ng American Bully, teammates ko kayo eh. Technically, dahil ako yung promoter ng ABKC Philippines. So, pagka promote yung American Bully, kahit hindi pa ABKC paper yan, salamat sa inyo. Diba? Kaya, masagot ko lang yung tanong mo, sobrang saya. Kung ano yung state of the bully nation natin. Yan din ang nararamdaman ko ngayon. So, sobrang saya ko, kaya gusto kong i-take yung opportunity para magpasalamat na rin sa mga kaibigan natin na nag-import. Tama. Diba? Sila Mayor Rajib, sila Sir Maniso, sila Sir John Araneta, sila Brother Reg Capistrano, di ba? Si Reg hindi naman nagtitipid yun. Diba? Ano sila kumbaga, nag-import sila. Tapos, nakikita ko ngayon sa kanila, bro, na ino-open nila sa public yung... Grabe yung GRCH na inopen nila kagad sa public na parang, di ba dapat yung ibang breeder noon talagang ipagdadamot pa niya yan eh. You mean yung grand champion ni Mayor, di ba? Ngayon, ino-open niya sa public na, alam mong makakatulong ng malaki to sa community. Kasi imagine mo, no, number 2 in the world. Oo. Tapos biglang nasa Pilipinas. Sobrang di ba? Grabe. Parang mo sinabing isang number 2 player sa NBA, bigla na lang dinala mo rito sa Pilipinas. Dito na siya nakatira. Di ba? Malaking impact nun sa... And considering ang Pilipinas ay, kung tutusin ha, kung titingnan mo ang mapa ng mundo, ang Pilipinas ay katiting. And this is a fact. This is not my opinion. We are one of the smallest country
na may American Bully, but we are the biggest country in terms of ABKC shows, yung number of ABKC shows, yung malaking community sumusuporta sa ABKC shows outside ABKC, outside USA. In 2022 alone, we had around 18 international dog shows, ABKC dog shows. Considering our size ng Pilipino, lahat nga Pilipino magkakakilala sa sobrang liit lang natin, di ba? So, ganon ho natin ini-embrace, ganon natin niyayakap ang sinusuporta ng American Bully. Talaga. So, ganon. To answer your question again, sobrang saya. Sobra. So, shoutout na rin kila Brother Joe Tan. Kaya Sir Ona. Sir Ona Sports Global. Siyempre, kay Sir Arlon Berberabe. Shoutout na rin kila Sir Talkwing Empire at saka kina Boss Ona Sports Global. Grabe yung mga stocks nila, bro. Talagang binabanggit nila na breed type Pati kay Boss Ona, breed type yung importante sa kanila, breed type. Oo. Ngayon, nagtataka ako, bro, pwede mo bang i-simplify yung breed type na yan? Ano ba yan? Naiintindihan kita bakit gusto mo i-simplify. Kasi talaga lang, sa totoo lang, ang pagka binanggit ang breed type, parang, sa totoo lang, parang boring pinag-uusapan. Kasi kahit try mo ngayon, Google mo breed type. Wala nga ako makita sa Wala Google. ka makikita kasi kaya tinatanong kasi na meron tayo. siyang underlying meaning. Meron siyang deeper meaning kaysa doon. Kasi pag i-Google mo ngayon ng breed type, lalabas sa'yo, iba't ibang klase ng breed. Shih Tzu, yun. Dalmatian, ganyan. Yung different type of breeds. Kasi breed types. Yan diba? nga. Pero ang totoo niyan, okay. Kasi madalas gamitin ang breed type. Bakit? Kasi sa mga established na breed, na isa na yung American Bully natin. Na established breed siya. Bakit sa established breed? Mayroong American Bully Kennel Club standards. Ayun. May nakasulat. Kumbaga kung ano yung mga nakadrawing ay medyo, 'di ba, itsura ng mga bully yan 'Di ba? Pero may sariling, kumbaga may Biblia, may standard ng American Bully, 'di ba? So, sa kanya-kanyang established breed katulad ng French Bulldog, English Bulldog, may kanya-kanya yung breed type. Hindi lang, ang breed type na term ay hindi lang pang-American Bully. Ayun. Okay, may 5 factors yan. Okay, para hindi ako magkamali, no? Breed character, okay, silhouette, second, coat, number 3, head and expression, number 4, and then movement. Ulitin ko, breed character, coat, silhouette, head and expression, and movement. Ano ibig sabihin nun? Sa 5 nabanggit na yon, okay, kailangan yung 5 bagay na yon nakikita ko sa isang breed para tawagin ko yung breed na yun ay American Bully, English Bulldog, French Bulldog ba yan? Okay. Ayun. Try nating suriin. Try nating pag-usapan yung silhouette. Okay, sige. Kapag para mas madaling intindihin, kapag kagabi, merong naglalakad ka sa kalye, bigla na lang may nakita ka anino na sasakyan. Okay. Abay, alam mo na kung pick-up ba yun? Bakit? Siyempre. Sa likod, wala. Wala diba? yung likod niyan Di ba? Kita mo kagad yung silhouette. Or kahit na parating pa lang, yung silhouette, hindi naman anino. Magkaiba yung anino at saka yung silhouette. Diba? Yung sa silhouette, parating pa lang sa'yo, naaninag mo na, no? Diba? Oo. Alam mo yun, hindi yung kotse. Malayo pa lang, alam mo na. Parang napapansin mo na siya. Oo, alam mo na kaagad. So parang American Bully, pag palapit pa lang sa'yo, dapat American Bully nakikita mo. Kapag ka tinatanong mo ang sarili mo, ano ba yung palapit sa akin? English Bulldog ba yun? French Bulldog ba yun? Pitbull ba yun? Kulang sa breed type yung asong yun. Yung nakikita mo. Bakit? Kasi hindi mo ma-figure out by just looking at the silhouette, hindi mo masabi kung anong breed siya. So, ibig sabihin parang alanganin talaga na alanganin ka. Yung American Bully ko, dapat pagka lumalapit pa lang sa'yo, alam mo na American Bully, pag tinanong mo ako kung pitbull yun, may kulang sa aso. Dahil hindi yun yung breed ng aso ko . Diba? Breed character. Ano pa nga ba? Bigyan kita ng example. Isa sa pinaka
pinaka-dominanting breed character na breed na nakita ko, English Bulldog. May English Bulldog ako noon eh. May kwento ako dati na napaka-tagal na. Pero panahong binaha kami sa bahay. Okay. So, ito yung, meron akong bed. Nasa baba. So, talagang wala na. Talagang baha na. No? Yung bed, hindi pa inabot. Hindi pa inabot dito. So, yung tubig nandito. Nilagay ko ang 3 American Bully ko at isang English Bulldog ko. So, umakyat ako sa second floor ng bahay namin dahil baha na nga, di ba? At feeling ko safe na yung mga aso ko dahil nasa taas na, di ba? Malayo na yung baha. Pag-akyat ko pa lang, paghiga ko pa lang, narinigan ko na may nagkalaglagan na. Pagbaba ko, alam mo kung ano naiwan sa kama? Alin? English Bulldog. Totoo to. May character sila na parang talagang, ako hari dito. Ako ganito. Ano nangyari doon? Nahulog lahat yun. Binalik ko ulit. Tapos inalis ko na lang ang English Bulldog ko. Yung 3 American Bully ko, nilagay ko na lang sa iba. Yung 3 American Bully ko, kaya nila magsama-sama sa isa't isa. Pero yung pag hinalo ko na uli doon yung English Bulldog ko, yung character niya talaga dominating. Tapos yung character naman ng French Bulldog, masyado naman papansin. Anong punto ko? Ang American Bully naman, napakalambing, napaka-loyal. Diba? Sobra May kanya-kanya rin silang character. So, kumbaga, breed character, silhouette, na-discuss na natin, di ba? Yung movement. Kailangan, ang American Bully, gumagalaw na American Bully. Nakita mo na ba kung paano gumalaw ang isang Doberman or ang isang mini pin? Medyo maganda maglakad. Parang maganda dahil, alam mo yung parang hackney action. Hackney action ang tawag doon eh. Yung para silang kabayo. Parang gano'n. Pagka gano'n yung American Bully mo, hindi yun tama. Tama yun dun sa ibang breed. Hindi tama yun sa breed mo. Di ba? Kaya nga, itong 5 dinidiscuss ko ngayon, itong 5 aspetong to, kailangan nakikita ko to sa isang American Bully para sabihin ko na yung American Bully na yun ay angkop sa kanya ang breed type ng American Bully. Yung head and expression. Di ba? Alam mo naman. Dapat blacky head yan. Blacky head yan. Expression niya dapat yung di ba? Medyo may pagka fierce, di ba? Sabi pag nakakita ka ng pitbull head sa isang American Bully na body, hindi yan naaayon sa breed type. Uli. Di ba? So, paano ko siya ini-explain? Ang ini-explain ko, itong 5 ito, yung pang-5, yung coat ha. Siyempre, ayaw mo naman makakita ng curly hair. Siyempre. Curly coat sa isang American Bully, di ba? Hindi naman yata maganda. So very, 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 very elementary na yun. kung ano yung di ba? So, parang ang gusto kong sabihin, itong 5 binanggit ko, breed character, silhouette, head and expression, coat, and movement, kailangan yung 5 yun nakikita ko sa isang American Bully para sabihin kong tama ang kanilang breed type. Nasa breed type sila. They belong to the breed of American Bully. So, yung breed type na yan, kailangan yan top of mind ng mga breeders and of course, ng judges. Napakahalaga pala ng breed type. Dapat alam natin yun. No? Correct. Kasi kahit na sabihin natin lagi na lang nababanggit, tapos parang hindi mo ma-research, paano ba talaga? Ang breed type ba? Anong klaseng breed ba yon? Di ba? Ganun eh. Hindi. May 5 aspeto yan na kailangan yung 5 as one na makita mo sa isang aso para masabi mong American Bully yun. Kung merong kakaiba doon, baka may mix yung asong yun. Baka mayroong kulang sa asong yun or low quality pa siya. Diba? Bro, how about exotic naman? Pwede mo bang, ano ba opinion mo dyan? Okay, ang American Bully, ewan ko kung dapat ko pang i-discuss yung history ng exotic. Pwede, a little bit, para lang maintindihan ng mga ibang makikinig sa atin na may mga nakikinig at nanonood sa atin na datihan eh. Pero meron na namang, actually mas marami yung baguhan. Diba? So, kung ako, bibigyan nyo ako at mamarapatin yung makinig sa akin para mabigyan ko yan ng konting history, yung exotic bully, nanggaling lang din rin naman yan sa community
ng American Bully. Anong ibig sabihin? Nung unang panahon sa Amerika, may tinatawag na enthusiast ng American Bully na nakafocus sa dog shows. May enthusiast ng American Bully na nakafocus dun sa wow factor na itong American Bully. Bakit? Ano ibig ko sabihin? Isa sa pinaka-appeal ng American Bully, bro, ay yung itsura niya, di ba? Siya ay yung pinaka-macho, parang fierce-looking pero sobrang bait. Tama. Noong unang panahon, early 2000s, ganun pa rin naman talaga. Ganun naman talaga. Bakit bumenta ang American Bully sa all over the world, hindi lang ng Pilipinas? Dahil sobrang macho, sobrang matipuno, pero napakabait. Okay. Babalikan ko lang yung napakauna kong sinabing una. Mayroong enthusiast sa Amerika na nakafocus talaga sa American Bully, yung standard, para dalhin sa dog shows. Meron din namang grupo na nakafocus lang dun sa wow factor ng American Bully. Okay. Anong pinupunto ko? Umabot sa time na kung saan may yung grupo na ang focus lang nila, hindi naman showing, kundi breeding lang at saka yung wow factor kasi may benta dun eh. Okay. Tanggapin na lang natin. Okay. Talaga. Tanggapin natin may business part itong pag-aaso, di ba? So, sa panahon na yun, nung nakikita nilang mas malaki yung kikitain nila, kapag nakafocus sila doon sa wow factor ng American Bully. Okay. Na-realize rin nila. Okay. Na ang American Bully, hanggang doon na lang yun. Kung hindi mo siya hahaluan, kung hindi ka magkakaroon ng bagong timpla, okay, don't get pero hindi ko sinasabing mix lang yan, ganyan ang ginawa, no? Pero wag na rin tayo magpakatanga or magpakaloko-loko na hindi tayo, na ang iisipin natin ang exotic bully ay galing lang sa American Bully. Hindi yan. Okay, ulitin ko. Sa mga American Bully breeders sa Amerika na nakafocus lang dun sa wow factor ng American Bully, hindi na sila nasasatisfy lang dun sa itsura lang na napoproduce nila. Kailangan may bagong timpla rin yan. Ang pundasyon ng mga bloodline yan, maaaring pwedeng American Bully or pwedeng may mga extreme naman na breeder na talagang bulldog na yung foundation. Ang importante lang kasi makapag-produce sila ng something new para mahatak uli nila ang mga tao sa looks na produce nila. Okay, ganito yan. Lagi nababanggit pagdating ng exotic bully ay si Miyagi. Explain ko ng mabilis, pero malinaw. Si Miyagi nung pinanganak, nung panahon na yun, nandun yan sa California. Sa California, expertise nila dyan yung mga wow factor. Mayroong mga tinatawag na kingpin line, may mga gatti line, yung mga ducks line, ganyan, di ba? Bago pa man yan, nakikitaan na sila ng potential sa American Bully community dahil sa looks nila. Sobrang macho nila, blocky head sila, meron silang dating. Okay. Nung na-produce si Miyagi, bro, nung pinanganak siya, labeled naman yan American Bully. Bakit? American Bully label yung nanay at tatay. Okay. Okay? Pero pag sinabing ang foundation ng exotic ay si Miyagi, hindi ibig sabihin si Miyagi mismo ay exotic na siya dahil nung panahon na pinanganak siya, wala pa namang naka-imbento ng term na exotic bully. Naintindihan ko yun, bro. Okay? Ngayon, mabilisan. Kung sino may-ari kay Miyagi, nakita niya si George Soto, nakita niya yung market. Yung looks ni Miyagi nagkataon, gusto ng tao. Pero, American Bully pa siya. Kaya nga, ang daming nakasta ni Miyagi nung unang panahon, may mga razor's edge pa nga siya nakasta eh. So, lahat ng mga kinakasta niya nung panahon na yon, panay, American Bully lang. Kaya nung mga unang anak niya, may mga ABKC champion pa nga siyang anak eh. May kapatid pa nga siyang ABKC champion eh. Kasi nga, tinuturing siyang American Bully lang. Pero, hindi porket American Bully siya, hindi porket siya yung tinawag na foundation ng exotic, ay exotic na siya kaagad. Kasi nung pinanganak siya, wala pang term na exotic bully. Sa kanya lang nagsimula. Bakit? Dahil si George Soto
No, nakita niya yung market na yun, dito tayo mag-concentrate. Sa looks na to, hahaluan pa natin, titimplahin pa natin ng tama para mahiwalay yung looks ng bully na yun doon sa American bully. So, ibig sabihin, si Miyagi, ginamitan nila ng ibang breed? Hindi ko yun sasabihang lahat. Hindi ko yun, dahil wala naman ako doon nung ginawa nila. Hindi si Miyagi mismo. Yung mga, ang ibig ko sabihin, nung pinanganak si Miyagi, okay, ulitin ko. Ganun na siya talaga. Pinanganak si Miyagi, ito si Miyagi. Wala pa namang term na exotic American bully na yun. So, American bully siya. Dahil American bully na American bully ang tatay niya. Kahit sabihin nilang mix siya, wala naman tayo doon. Hindi natin masasabi. Kaya never ako nagsabi na mix ito, mix yan, kasi wala naman ako nung panahon na yun. Pero hindi rin tayo tanga nung nagbago na itsura nila. Ano ibig sabihin? From Miyagi, may mga naging anak siya, naging apo siya, may apo sa tuhod, na iba na talaga itsura kahit kay Miyagi pa. Ano ibig ko sabihin? Ako nga uli si George Soto, naging breeding ko si Miyagi, tinatangkilik to. Napayaman ako ng market ng exotic. So, nung time na sumisikat yung exotic, yung looks na yon, yung kakaiba na hindi nakamukha ng American bully, panindigan natin tong market na to. May nag-create na ngayon ng exotic bully term. Ayun. Okay. Nakilala ko pa yon. Hindi ko na lang babanggitin lahat dahil ang daming pangalan. Pero ini-explain ko mabuti para sa mga tao na makikinig at panonood nito para makita nila kung ano yung talagang history nito. Dikit siya sa American bully dahil American bully pa rin sila nung nakakreate sila ng isang look na kung saan tinatangkilik ng market at doon ako magkakapera, business-minded sila, hindi mo sila masisisi na mag-focus sa isang look na hindi nakamukha ng American bully. Para ma-maintain mo ang look na hindi kamukha ng American bully, iiwas ka ngayon sa paggamit ng American bully. Tama ba? Tama naman. Para itong exotic bully ay magkaroon ng sariling itsura, gagamit ka ng ibang timpla ngayon. Hindi ng American bully. Kaya may standards na silang tinatawag din. Kung may standard na talaga sila. Oo. Kasi ang katotohanan niyan, ang exotic bully, ang daming itsura niyan. Pwedeng panguyan, pwedeng labas ng siko niyan, hindi mo alam. Kasi ang exotic bully, ang appeal ng exotic bully ay yung unpredictability rin niya. Sa bagay. Ang American bully, pwedeng sabihin natin, boring yan eh. Isa lang ang looks niyan eh. Pero sa purist ng American bully, hindi sila naboboringan doon. No. Dahil alam nilang mayroong goal sila, mayroong certain silang standard na sinusunod. Itong exotic bully, ayokong sabihin pero sasabihin ko na, mas madali ito. Bakit? Hindi ka nakukulong sa isang looks lang. Nakaproduce ka ng maliit, pango ang ulo, pango ang uso, pwede mo tawagin exotic bully yan, di ba? Wala kang iniisip na underbite, wala kang iniisip na full tail, wala kang iniisip na high rear, wala kang iniisip na elbow out. Kasi may sarili siyang timpla na medyo broad. So mayroong appeal siya sa tao na parang, okay, kahit nasabihin mong lap dog or table dog, yun sila eh. Dun sila kilala eh. Bakit ako ganito mag-explain na parang napakadali lang sa akin? Kasi alam ko yung history. Alam ko ang pagkakaiba ng dalawa. Okay. Ang American bully, sobrang linaw sa akin kung ano ito. Alam ko rin ang exotic bully na sobrang linaw kung ano ito. Ang medyo magpapalagay lang sa atin sa alanganin ay yung halong American bully at exotic bully. Ay, oo. Madami ngayon yan sa atin, sir. Di ba? Kasi parang nung pandemic pa yata yung nag-start or noon pa na nag-mix sila and then dumami ng dumami. Ang dami rin bumili ng female. Siyempre, mag-breed din sila. So, dumami yung mixed breed. So, anong masasabi mo dyan? Okay, ganito yan. Sa Pilipinas at sa buong mundo, pero focus ako sa Philippines. Sa Philippines, mayroong American bully, may exotic bully. Happy yan. Sobrang proud ako sa mga kaibigan ko na meron akong alam na talaga nag-i-invest naman sila kahit na exotic bully yan. Kaibigan ko sila. American bully, ganun din. Gumagastos yan ng milyon-milyon para lang magkaroon ng exotic bully, di ba? So, kudos to them kasi right nila yun eh. Kahit anong bilhin nila, kahit sabihin mong, kunyari, di ba yung mga bumibili ng parang signature
parang isipin mo yung mga Louis Vuitton, kung kaya nila pakialam mo. Siyempre, diba? oo. Yun ang trip nila pakialam mo. So, ganun din. Kahit na ako ay American Bully purist, kapag ang isang kaibigan ko ay bumili ng exotic bully, kailangan ko bang maging kaaway yun? No. Hindi. Oo. Iba yung ayaw ko kaysa doon sa hindi na tayo pwede maging kaibigan, di ba? Tama. Parang sinasabi ko yun sa dog show, parang sa car show, di ba? Pupunta tayo sa isang event sa SMX or sa World Trade Center, isang car show, mahilig ako sa pickup, mahilig ka sa BMW, magkaaway ba tayo? Siyempre hindi. Hindi. Isang lugar lang tayo, di ba? Okay. Ganon din. Ngayon, ito lang tayo, mga kaibigan. Ito lang tayo, dito ko explain na maganda. Itong mga American Bully na nagpa-stud sa exotic bully. Okay. Okay. Yan ang totoong nangyayari. Di ba? Dahil maraming rason kung bakit pwedeng mangyari yan. Hindi sila happy dito sa sa American Bully nila. Ang sinasabi ng stud owner, mag-upgrade ka using exotic bully. Okay. Okay? Kung ikaw nga naman yung baguhan, pag tinawag na upgrade, papastad ka nga naman. Kasi ang pogi naman ng exotic bully yung pinapakita sa'yo, di ba? So natutukso ka. Na pagka magkaroon ka ng puppy, sana kasing pogi nung exotic bully dyan. Yan na nga. Pero alam natin, 99.99%, kapag ginamit mo ang female mong American Bully sa exotic bully, hindi lalabas itong stud. Okay? So kung umaasa ka na makukuha mo yung looks na yun ito yung advice ko. Kasi maniwala kayo sa akin, hindi ito hate sa exotic bully, kundi pagtulong pa nga sa mga taong gusto talaga, kung ang direksyon nyo talaga, exotic bully, makinig kayo. Kapag ang umpisa nyo sa exotic bully ay mistiso, meaning hating American Bully at exotic bully, kapag ang direksyon nyo talaga at ang goal nyo talaga ay yung tipong, ang gusto ko talaga yung exotic Yung lumabas sa breeding nyo na hindi exotic looks, i-label nyo pa rin siyang exotic. Okay? Dahil exotic ang tatay niya, i-label nyo siyang exotic dahil ang direksyon nyo exotic. Hindi pa high quality exotic yon dahil hindi pa mukhang exotic, pero pag i-breed mo siya next time, sa exotic pa rin, para mas lumapot na yung exotic na dugo, para mas marating mo yung itsura ng exotic. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, hindi po ito discrimination. Kahit ABKC ako, tinutulungan ko pa kayong gumawa ng napakagandang desisyon para kung ang focus mo talaga, dahil right mo naman talaga magkaroon ng sarili mong desisyon, at right mo yan, pera mo yan Kung ang gusto mo exotic, yung half-half mo na exotic at American Bully ngayon na puppy, paglaki niyan, i-breed mo pa rin yan, male yan or female, i-breed mo pa rin yan sa exotic dahil yun ang direction mo. Yes. So, sinasabi mo rito, Sir Jan, na step by step lang. Yes. Hanggang sa makuha mo yung looks na gusto mo. Yes. Kung patient kayo. Kung yun ay goal nyo talaga. Pero, ito, dun ko naman kayo bibigyan ng liwanag sa mga taong, bakit ba ngayon ang hirap bumenta? Bakit bagsak ang presyo? Bakit marami nag-quit? Yeah, bakit hindi ka makabenta? Okay. Konting explanation mga kaibigan sa aking napapansin. Sabi ko nga sa inyo, unbiased po ito. Totoo po, si Johnny Nerva ay ABKC. Pero pag tinanong nyo po ako sa exotic or yung mga mistisong exotic at American Bully, alam ko po yung kwento. Hindi na po tayo wag po tayo magdebate. Alam ko po ang kwento dahil hindi po ako nawawala sa sa community natin sa American Bully. Alam ko po yung mga kwento. Okay. So, kapag ikaw ay bumili ng isang exotic na meron kang alam, top of mind na presyo. For example, gumamit tayo ng 200,000, 300,000. Akala mo kasi, kung yun na yung presyohan, so parang nai-entice ka. Gusto ko ang nangyayari dyan. Pwede akong kumita dyan. Pwede akong magkaroon ng ganyang kalaking pera sa isang breeding lang. Di ba? Abay, may crew tayo dito. Hindi na sila maging breeder ng exotic bully. Ba't pa sila nagiging crew ng mag-video editing?
Magbibreed na lang ako ng exotic bully, 300,000 pa lang papi ko. Abay, di ba ganon? Ito ang tanong ko. Mag-example tayo ng true to life, kunyari, no? Eh, hindi true to life, pero parang sobrang makaka-relate at tao na nanonood na nakikinig. Ako, si breeder. Ikaw, si stud owner. Okay, ang kaibigan natin dito, siya ay customer mo. Okay. Meaning, ako po yung tao na meron exotic bully stud. Pogi, galing China. Sobrang pogi. Okay? Si Joseph ay may American bully female. Ako, promote ako ng promote. Dahil yun naman talaga yung kagalingan nitong exotic. Promote ko lagi ito. Pogi ito eh. Gusto nyo magpa-stud sa akin? Nagawan ko ng paraan, may ABKC pa to. Itong exotic bully ko. Yun na nga. Paano nangyari yan? Eh, mamaya ako na-explain sa'yo. Okay. Diba? so, meron akong exotic bully. Kaya kong i-stud ang mga females nyo. Tara. Kaya pala, no? Kaya pala dumami ang sir, no? Yung mistiso? Oh, pero pakinggan mo lang. Sige. Kasi ang topic natin ngayon bakit bumabagsak ang presyo. Yan. Okay? So, tatlo ang character, stud owner, breeder, customer. Okay. Tawagin natin customer si Wesley. Okay. Si Wesley ang customer. Okay. So, si John, as stud owner, successfully promoted his exotic bully dahil pictures, pakita pa ako magkano ko binili, pakita ko ng mga kapatid niya, okay? Forma, aggressive. Ikaw ngayon, nai-entice ka ngayon dahil may American bully ka female. Alam mo may ABKC yung stud ko eh. ABKC yung papel mo. So, pwede, no? Tapos sasabihin ko pa, upgrade to eh. So, ikaw ngayon, magpapa-stud ka sa akin. Siyempre. Legal yun. Pareho tayo ng papel. Diba? Okay. With your hope, ano bang hope mo pag nagpa-stud ka sa stud ko? Siyempre, makuha yung looks na yan. Aba, siyempre. Diba? So, ang pangarap mo, yung magiging anak niya, ay panay looks ng stud ko. Siyempre, mga cute na yan na maliliit, di ba? Okay. After 60 days, nagkaroon ka na ng puppy, nag-post ka ngayon ng poster. Joseph Kennel, exotic breeding. Kunyari, uno yung pangalan ng stud ko. Tapos, dos yung... Uno, dos. Tapos, ang ganda ng pagkaka-banner dahil graphic artist ang gumawa. Na-promote ko ng tama. Na-promote ni Joseph ng tama yung ininvestan niyang breeding na involve yung stud ko. Si Wesley ngayon ang bibili sa'yo dahil si Wesley ay kakilala mo ng matagal na dati mo nang gustong maging American Bully owner or puppy owner pero hindi pa maumpisa-umpisahan. Pero ngayon, nagkataon na ikaw mismo may breeding ka na, exotic breeding sa banner mo, aasa siya ngayon at lagi mo na sinasabi, 300,000 isa. Di ba? After 3 months, release na ng puppy. Ready na yung 300,000 ni Wesley. Pagkuha niya ng puppy, kamukha na nanay. Na American Bully. So, malaki yan. Or sabihin natin medyo may nguso. Dahil ang inaasahan niya, kamukha ng stud ko eh. Willing ba si Wesley? Gagastos ng 300,000 kung hindi ko naman kamukha ng stud? Siyempre, hindi. So ngayon, ano mapipilit ang mangyari sa'yo? Mapipilitan kang bumaba ang presyo. Siyempre, malulungkot ako. Hindi ko mabebenta ng mahal eh. Diba? So, kung ang inaasahan ng isang buyer ay kamukha ng stud at hindi naman yun yung napoprovide ninyo, bakit kayo nagtataka kung bumababa yung presyo? Ayun. Kung ang production naman nagkataon ay talagang lahat kamukha nito, nung stud ko, ay bebentahan mo talaga baka mas mahal pa 300,000. Diba? Ano ang punto dito? Kahit sa anong industriya, ang tinitignan ng customer yung quality na inaalok mo. Kaya pagka ikaw ay may inaalok na produkto na sinabi mo ito ay tasa, ano ang usually hinahanap ng tasa? Lalagyan at saka may handle. Diba? Kung walang handle, baka baso lang yan. So, hindi ko yan mabibenta sa'yo as tasa. Meaning, yung exotic breeding mo, hindi ko siya mabibentang exotic kasi mayroon siyang nguso, mahaba ang nguso niya. Dahil nga, ang ginamit mo ay
American Bully. American Bully. Pero mga kaibigan, ito na ba yung huli? Ito na ba yung end ng story ni Joseph? Hindi. Kung si Joseph magkakaroon ng mas malawak na pananaw, na-realize niya na this is only my first step. Na kung si Joseph na-realize niya na since ito lang yung first step ko, kalahating American Bully, kalahating exotic bully, ang tanong sa'yo, Joseph, anong direksyon ang gusto mong pagpatuloy? Sagutin mo lang yon. Kapag ang sinagot mo, I am exotic bully, from now on, ang aking pagpo-focusan, lahat ng anak niya na ikikip mo, i-breed mo lang uli sa exotic bully. Huwag ka nang bumalik sa American Bully dahil hindi mo ma-achieve yung goal mo. Tama. Kung ang direksyon naman na pinili mo after mo ng testing breeding mo, dahil first breeding mo, ay American Bully ang looks na gusto mo pala talaga, abi swerte mo dahil American Bully ang lumabas sa mga puppies mo. Mag-focus ka rin. From then on, ang lahat ng breeding mo, American Bully. So kaya nga, ang sinasabi ko po, walang discrimination, napakalinaw lang na pag-i-explain na kung ano yung meron kayo ngayon, may choice ka kung saan ka pipili ng direksyon. Exotic ba? Or American Bully ba? Para iwasan nyo na ang breeding nyo ay American Bully to exotic bully. Kasi bakit? Hindi nyo ma-achieve yung presyo dahil hindi naman itsurang exotic bully yan. Kahit pa nga, ganito, example, si Wesley, si Juan, nabibili sa ang gusto sana is American Bully looks. Nagkataon yung puppy inalook mo, exotic looks from your breeding. Hindi rin niya yung kukunin kasi alam niya kung ano yung high quality American Bully. Ang inaalok mo, mukhang exotic. Diba? Maraming ganyan. Maraming ganon. So nga, yun nga, ang punto ko lang is, once na nasa sitwasyon na kayo na ang aso nyo ay mistiso, pumili lang kayo ng direksyon. Meron kayong parte sa community natin, hindi kayo dapat ma-discourage. Pero, you owe it to yourself na pumili ng direksyon para, from then on, meron na kayong goal. Exotic ang goal ko. Lahat na ng breeding ko in the future, pana-exotic. American Bully ang pinili ko. Lahat na ng breeding ko in the future, American Bully. Or, ito pa para mas masaya. Pwede mo namang i-maintain dalawa kung gusto mo talaga eh. Huwag mo lang paghahaluin. Kunyari, Dutch Bullies. May American Bully breeding program ako. May exotic Bully breeding program ako. Basta huwag ko lang silang paghaluin. Kasi alam ko na kung gusto kong mag-produce ng American Bully na pang-ABKC shows na gusto kong makakuha ng trophy, hindi ko dapat ibanggayan sa exotic. Tama naman. At ito, isa pa. Yung mga exotic breeders na nagpa-stud sa exotic stud using American Bully, sila ba yung namamayagpag sa mga stock-off ng exotic natin sa showring? I don't think so. No. Ang namamayagpag pa rin mga imports na exotic. So kung sasabihin nyo sa akin na upgrade ang breeding ng American Bully to exotic bully, dapat ngayon pa lang, dahil ang tagal na nangyayari yan, 5 taon nang nangyayaring upgrade nyo, hindi naman sila yung nananalo sa stock-off eh. Ang stock-off winner pa rin, import na exotic. Pansin ko nga yun. So, itong explanation kong to ay nagsasabi na kung saan yung full understanding ko sa nangyayari sa American Bully, exotic bully, at saka yung half-half. Kung exotic bully ka talaga at na-maintain mo yung mga anak ng aso mo ay exotic looks, na yun ang presyo na gusto mo ma-maintain, then so be it, be proud. Yes. Dahil naman yung produkto mo na ibinibenta mo ng mahal, yun talaga yung nandun. Yun ang nakikita. Kung hindi yun nakikita ng isang customer, binibenta ko si Samsung ko. Ang nakikita naman nila, Motorola na style. Samsung ang gusto ko eh. Bakit Motorola binibigay mo sa akin? Niloloko mo ba ako? Lahat ng dapat ibenta, kung ano yung sinasabi mo, kung yun ang binibigay mo sa customer, you can dictate the price. Kaya ako, breeder din naman ako, nagbebenta rin naman ako. Never akong nag-worry kung babagsak na ang presyo o hindi. Ang lagi kong worry,
ay kung nagkikreate pa ako ng quality puppies. Kasi kapag nagkikreate ako ng quality puppies, kaya kong idikta ang presyo. Tama. Hindi lang ako maingay kung magkano ko binibenta. Iba, may kanya-kanya tayong paraan ng pag-market. Diba? Pero ang focus ko, hindi yung naririnig kong wala nang market ng American Bully. Hindi. Ang focus ko yung kaya ko lang kontrolin. Yung breeding kong sarili. Kung paano ko siya i-breed, mag-create ng quality para maidikta ko pa rin ang presyo. Yan Total, ang sikreto, napunta naman tayo sa... Yan ang sikreto, no? Yung talagang para makapag-produce ka ng quality at makabenta ka. Kasi mini-maintain mo kung ano yung meron ka eh. Oo. No? Bibentahan kita ng flat TV, hindi naman flat pala eh. Di ba? Tinawag kong flat TV to eh. Ba't hindi flat? Di ba? Makapal, no? Makapal, di ba? Ang bigat, di ba? Tama. So, yun ang punto ko pagdating sa market. We can coexist, mga kaibigan. Mga kaibigan, we can coexist. Alamin nyo lang po talaga na at ma-realize nyo at tanggapin nyo na ang American Bully ay iba sa exotic bully. Yes. Total, nabanggit mo na rin naman yung about sa mga exotics. Exotic, oh. Oo. Matatanong ko na rin sa'yo, kasi napapansin ko sa mga ABKC show dito sa Pinas. Oo. Kasama sa mga pan match, yung exotic. Na samantalang sa ibang bansa, hindi sila magkasama, di ba? So, anong masasabi mo dyan, bro? Actually, napakagandang observation yan. Kasi, actually, nagulat ako na observe mo yan. Yun nga. Kaya kudos sa'yo, no? Kasi ang katotohanan, mga kaibigan talaga, mukhang Pilipinas lang ang may ganun. Yung tipong ABKC show, pero usually mayroong fan match na exotic show. Ayun. Bakit? Yun nga eh. Bakit? Pinakamalaking tanong, no? Pero gusto ko lang munang bago ko sagutin yan, gusto ko talagang sabihin talaga na dahil ako si Johnny Nerva at ABKC ako ng unang panahon pa at kilala na nila ako, leader ng ABKC, alam ko rin may mga tao na ang tingin nila sa akin, hater ako ng exotic. Pero hindi nila nagigets eh. Kung ano talaga yung, ang nakikita lang nila yung tree. Hindi nila nakikita yung whole forest. Gets? Given the fact na hindi nga dapat pagkakaroon ng exotic show, kahit fan match man yan, sa isang ABKC show na schedule sa isang araw, pero ipapalusot ko ba? Yun ba yung term or hindi? Hindi naman napapalusot, pero nangyayari sa Pilipinas. Bakit? Kasi nag-justify ako kay Dave Wilson. Na sa Pilipinas ay sobrang rare or peculiar na sitwasyon sa American Bully community na kung saan ang isang kennel sa Pilipinas, most often than not, kung may exotic yan, may American Bully rin. Tama, oo. Madami yan. Kung kilala man siya as exotic breeder, meron din yan, American Bully. So not to discriminate, again, hindi po ako hater, to not discriminate, to not make exotic breeders feel na parang discriminated sila. Nabigyan ko po ng justification na hindi ko pwedeng paghiwalayin yan. Diba? Ang pinaka-importante talaga ay makita ng tao sa community natin sa Pilipinas. Nasa isang community tayo. Pero sa dog show na nag-iisang yan, ay nakikita pa rin natin yung kaibahan nila. Kung sa Pilipinas kasi, yung pamamaraan natin na may ABKC show, tapos bigla na lang may exotic na fan match sa bandang huli. Kasi yun yung tinatawag na inclusive tayo. Meaning, hindi tayo basta-basta lang, hindi tayo nagdi-discriminate. Okay? Never yun mangyayari. Dahil alam natin yung sitwasyon sa Pilipinas. Ng isang kennel, mayroong parehong American Bully, mayroong parehong exotic bully yan.
Okay. Ano rin ang mas malalim na purpose nun? Abay, pagka may newbies na pumunta sa American Bully Show, ABKC Show, at nakita niya na, ABKC to panay American Bully. Tapos nakita niya sa fan match, ang mga nagaganap naman doon ng exotic bully, mas nare-realize nila na magkaiba ang American Bully at exotic bully na yun ang main goal ko eh. Maganda, sir. Di tulad ng iba dyan na ang sinasabi nila na ang exotic bully nila ay American Bully. Di tulad ng iba dyan na kilala naman natin na ang sinusuportahan ay exotic dahil exotic bully siya. Ang sinusuportahan niya mga kennels sa exotic kennels din, pero tinatawag pa rin niya ang pinopromote niyang aso na American Bully. Na kung saan maling-mali. Sobrang mali yun. Okay? Nasa iisang umbrella tayo. Nasa iisang car show tayo. Auto show, Manila Auto Show. Pero meron diyang kotse, may pickup dyan, meron diyang bus, may truck dyan. Okay? Alam mo na magkaiba. Parehong aso, pero magkaiba. So, may purpose pa rin ako. Ako yung taong pagka may naging desisyon sa isang bagay, napapag-isipan. At baka makakuha pa ako ng mas maraming educated bully owners. Hindi lang again ng American Bully, pati exotic bully. Kasi kung ako ay baguhan sa exotic bully at nakikita ko ano yung diferensya, pagkakaiba ng American Bully sa exotic bully ko, mas natututo ako doon kung ano yung tunay na looks ng exotic bully, mas mamamayagpag ako in the future kasi alam ko kung paano i-criticize ang aso na hindi naman to exotic eh. Tama. Hindi ako naloloko. Yung trial and error stage, sobrang bilis. Lahat tayo mag-undergo ng trial and error stage. American Bully man yan or exotic bully yan. May nabibili rin tayong low quality American Bully, may nabibili rin tayong low quality exotic bully. Pero kung maaga tayong matuto sa ano yung kalidad, ano yung true quality ng American Bully, yung true quality ng exotic bully, yung trial and error stage, instead na 3 years, 1 year lang. Instead na 3 million yung nagastos mo, na nasayang, baka 1 million lang. Instead na sobrang tagal mong floater, wala ka man lang mapakita na production mo na maganda. Ngayon meron na. Ngayon meron na. So, yung mga taong nagtataka bakit may exotic show sa ABKC show, bakit mayroong sa bandang huli, usually, may exotic show, kasi nga, ang purpose ni John Inerva ay inclusiveness, dahil iisang umbrella tayo, pero yung mas malalim na purpose ay makita nila bakit magkaiba ang dog show nila. Kasi magkaiba sila. Ayun. Kung iisa lang, di dapat lahat ng ABKC show nandun sila sabay-sabay. Oo, tama naman. Hindi nga ba? Minsan napapagod na rin ako mag-explain. Alam mo ko bakit? Ang itsura ng exotic bully ay sobrang ibang-iba sa American Bully. Sobra. Pero bakit yung mga may-ari ng half-half na aso, sasabihin nila na iisa lang yan. Pero alam nila, pero siyempre okay, no hating. Okay? Kapag owner ka ng half-half na stud na nabili mo from domestic or from international at alam mo na may lahing American Bully at exotic bully yung nabili mong stud, surely, para ma-justify mo na bakit may ABKC rin ito, kahit na alam ng tao na exotic looks yan, tatawagin mo pa rin American Bully. Pero kung yung taong kausap mo ay educated, sasabihin nila, nagkataon lang may ABKC ka, pero exotic bully yan. Pero syempre, pag business-minded ka nga naman, exotic bully stud mo, meron kang ABKC paper, tanggapin mo lahat. Wala na ako magagawa doon. Hindi ko sinasabing masama kayong tao, hindi ko rin sinasabing mali yung ginagawa nyo. To each his own. May kanya-kanya tayong paraan para ma-achieve natin ang goal natin. Again, John Inerva, for inclusivity, kaya ko pinagsasama yung dalawang magkaibang aso sa isang dog show at
Johnny Nerva is for education. Ano ang gusto ko maging educated bully community? Bully community na educated kung ano yung pagkakaiba ng American bully sa exotic bully at saka half-half, irregardless of papers or pedigree. Dahil dapat sa face value pa lang ng isang aso, alam mo na kung American bully yun, exotic bully yun, or may halo. Okay? Dahil ang educated community will prosper and will be a happy community kapag lahat tayo educated. So wala sanang masasaktan or wala sanang mamimisinterpret nila pag ako nag-i-explain tungkol sa American bully at exotic bully dahil kakampi nyo ako. Dahil kung hindi nyo ako kakampi, isinara ko na dapat ang pintuan ng ABKC Philippines sa mga exotic ninyo. Pumasyal kayo sa Amerika, humanap kayo ng ABKC show na may exotic. Sasamahan ko pa kayo, bibigyan ko kayo ng pamasahe. Okay? Ganon lang. So, ayos, bro. So, ayun, yung explanation natin sa community ng ating community na kung saan kaya talaga natin mag-coexist. Yun ang gusto kong sabihin. Walang hating. Tapos na yung hating na yan. Hindi porket hindi ko gusto ang isang ganitong bagay, ay hate ko yan. Kailangan hindi ko lang yung style, pero hindi ko yan hate. Wala nang hate. Ang hate ko yung mga taong nagsasabi na pareho lang yan. Hindi yan pareho. Kailangan lang talaga natin ma-explain ng tama para magkain. Nasa tama. Tsaka, one last lang pala. Sorry. Ang gusto ko palang sabihin, napakarami po sa social media, sa Facebook, na gustong tumulong. Ang dami pong mga pages sa Facebook about American bully na gusto nila talaga mag-educate. Napakarami nang nakikita ko na napakagaganda ng mga sinishare nila. Pero ang gusto ko lang baguhin sa ibang mga tao, yung tipo bang gusto mong magturo pero naghihintay ka ng taong nagkamali and maghahanap ka ng gotcha moment. Ano ibig sabihin nun? Huli ka, ipopost kita dahil mali yun. Okay? Huli ka, mali yung pinost mo, mag-e-educate ako out of your mistake. Hindi. Di mo na kailangan maghanap ng kamalian ng ibang tao or yung medyo katangahan ng ibang tao para mag-educate ka. Mag-educate ka lang continuously. Doon nila makikita, doon nila mararamdaman ng mga tao na tunay na ang puso mo ay pag-e-educate sa community, hindi yung nagpapaka-defensive ka lang kung ano yung alaga mo sa bahay mo. Yun na yung panghuli kong sasabihin patungkol sa topic na yan. Okay. Diba? Klaro. Oo. Okay, punta naman tayo, sir, sa pag-usapan naman natin ng future ng American bully dito sa atin. Abay, kapag sa lahat ng sinabi ko, nakinig sila at sinundan nila ang future natin, tayo yung magiging best in the whole world. I'm not even joking. Kasi sabi ko nga sa inyo, tayo yung pinakamaliit na community, na country, pero tayo yung pinakamaingay. Tama. Outside America, tayo yung may pinakamaraming ABKC shows. Ano ibig sabihin na to? Yung awareness sa Philippines. May level na pala tayo ng ganun. Level tayo. Walang Spain. Yes, Spain is maraming magaganda dyan. May mga imported dogs from Spain na nandito sa Philippines. Pero tingnan mo kung ilang beses sila mag-ABKC show. Marami rin, pero hindi sindami natin. Galing. Okay, sa buong Asia, wala naman. Tayo lang. Sana ang Dubai maging legal ang ABKC. Sana ang Dubai maging malaki rin. Kasi nasisiraan na rin sila ng bait sa American bully. Nasisiraan sila ng ulo na gusto nila magkaroon sila ng American bully, di ba? Grabe, may purchasing power sila. Oh. Tapos, hinihintay na lang nilang maging tanggap ng community. Pero lahat, katulad ng sa Pilipinas naman, di naman yan instantly naging boom. Diba? Pagdating naman sa pagpo-promote ng mga American bully natin, ito yung gusto ko sana ma-achieve in the future. Siyempre, lahat tayo nangangarap na parang yung mga production natin eventually, tayo na yung magpadala, mag-export. Kasi lahat tayo nag-i-import. Will there be a time na hindi na tayo mag-i-import? Hindi. Lagi pa rin tayo mag-i-import.
Pero ang gusto ko lang mabago is madagdagan tayo ng pagkakataon na mag-export na rin. Sa dami ng binibili na import, panay lalaki. Sa 10 darating na imports dito, 9 ay lalaki. So kakaunti tayo ng quality female. Sana madagdagan. Kahit ako, kahit sinasabi ko to, pero para ko rin pinapakinggan, dapat ko rin pakinggan na pagka mag-import ako, sana mayroon din ako ma-import na quality female para mas gumanda pa yung mga productions natin dito. Isa rin ang gusto kong future natin sa bansang ito ay yung tipong pag nagpo-promote ang isang kennel, kunyari kennel mo, Double Dragon, production mo, na ilang generation na. Mas hinahangaan ko yung mga tipong breeder na tipong may goal nga, may vision, may sistema. Tapos napapatunayan nila na kaya nilang mag-produce. Kasi sa totoo lang, kung ikukumpara mo 10 years at saka ngayon, yung hirap na mag-produce ng quality, ang layo. Ngayon, mas madali na dapat. Sobrang dali ngayon. Dahil sobrang dami na ng magaganda. Tamang timpla na lang. At tamang mga females pa sana ang dumating sa atin. Pero mas hinahangaan ko talaga yung mga tipong kahit small time, sorry for the term, yung small time breeder, pero meron namang term na ganyan, di ba? Yung hindi masyadong kilala, pero pag nag-post, production nila, tapos nag-improve, sobrang nakakatuwa yun. Kaysa doon sa sikat ka nga, pero pag tapos na yung shelf life ng stud mo, dahil 2 years, hindi na rin siya ginagamit, hindi ko man lang maramdaman yung bloodline ng stud mo. Dahil hindi naman siya nakadagdag ng kagandahan ng mga aso ng American Bully. Okay? So, mas gusto ko na, sa akin lang lahat ito, opinion ko na to. Yung tipong, for my own, sinishare ko lang, na parang, sobra akong natutuwa sa future natin, pero kung mayroon pa tayong mga breeders na talagang alam kung paano tumimpla ng mga breeding para mag-improve tayong lahat. Yun yung ultimate dream ng ating community. Yung tayo na yung makita na, bili nga tayo sa Pilipinas. Nauumpisa na, pero hindi pa rin. Bili tayo sa Pilipinas kasi doon may quality American Bully. Kapag dumating na yung puntong ganon, at hindi mo na nga tinitingnan yung China, kasi tinan mo, 2 years ago, sino yung namayagpag? China. Ngayon ba, may bumibili pa? Meron pa siguro. Pero ganun pa rin ba sila kaingay? Hindi na. Okay? Ang gusto ko sana mangyari sa Pilipinas, umabot sa punto na tayo yung pinanggagalingan ng import. Okay? Tayo na yung mag-e-export. Yun ang future na gusto ko. Pero, overall, ang gusto ko lang future, happy tayo lagi sa dog show. Bakit tayo magiging happy? Paano tayo magiging happy? Educated tayo dapat. Alam natin ang difference nitong American Bully, exotic Bully. Let's go! Let's prosper. Sikat, mga breeders natin sa Pilipinas, ang gaganda, ang gagwapo ng mga aso natin, lahat tayo namamayagpad, lahat tayo happy na nagsasama-sama sa dog show. Super healthy competition dapat ang mapromote sa Pilipinas. Yun ang nakikita kong future. Which is, makakaya natin yan sa tulong ninyong mga katulong ko na pagpupromote, kasama ko na pagpupromote sa pagpupromote ng American Bully. Ito pa isa, Brother John, so meron akong napansin sa post mo na it's about ABF. So, ano ba to? ABF is my term for American Bully Forum. In-abbreviate ko lang. Pero nangako ako sa mga nakikinig sa atin at mga sumusubaybay na mas paiigtingin ko pa ang pagtuturo sa mga followers natin, di ba? And I am being true to my words na gaganapin ang unang ABF para hindi masyadong mahaba na American Bully Forum. Ang first ABF sa malamang Quezon City. Okay. Basta NCR area. Early March siya. Ang plano ko talaga mangyari, katulad ng nasa post ko, ay let's all learn from each other. Magtuturo ako ng mga bagay-bagay na kung saan ako'y proud naman na ituturo kasi alam ko po naman na ako po ay may credentials para ituro yun. Sa 20 taon kong pag-aalaga ng American Bully, sa 10 taon kong pagiging judge ng ABKC, madami na akong pwedeng maituro sa inyo para mas, kasi alam nyo, ulit-ulitin ko, kapag ka-educated ka, happy ka na sa hobby mo.
kunyari, airsoft nung unang panahon, or cycling nung unang panahon, or motorcycle, mga scooter, kung hindi ka naman educated about that hobby, hindi mo magustuhan, hindi ka happy. Dahil na peer pressure ka lang, di ba? Marami tayong magiging topics katulad ng nutrition and care na kung sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, ang dami nagpi-PM sa atin kung paano alagaan, paano yung galis, paano yung ganito, di ba? Paano kakapal? Paano kakapal, kung kakapal nga ba talaga, di ba? Mga handling tips. Di ba? Kung may photographer doon, pwede tayong mag-share ng photographer. Pero ano yung pinakamaganda doon? Matututo sila, pero makikita rin nila na yung community natin ay hindi maramot. Hindi po ako maramot, mga kaibigan. Ibibigay ko po sa inyo. Alam nyo na po yan, sa YouTube channel ko pa lang, libre naman yung pinapanood. So sa YouTube channel ko na yun, nandun na rin yung mga topics ko na yung karamihan. I-reinforce ko na lang kasi since 2022, at saka ngayon 2024 na, sa mga bago kong naging nalaman all over the world pagka nagta-travel tayo, isi-share natin. Ang dami ngayon po na gustong manalo sa dog show. Siyempre. So, mga show preparation tips. Yung breed type na napag-usapan natin, maraming nalilito, i-explain uli natin, pwede may picture pa. Diba? So, isang afternoon to evening, uumpisahan natin sa NCR, and then kanina lang, bago pa tayo nag-usap, actually, may isang taga Central Luzon na gusto nang magpa-ABF. Yun. Leg number 3, probably. Ang Cavite, na kung saan taga Cavite ang buong crew natin ngayon, ay mayroon na rin pong nag-willing na mag-sponsor ng ganitong event. So, I think sa sobrang init ng tanggap ng Pilipinas talaga sa American Bully, natututo rin sila na dapat talaga ang una nilang gawin ay matuto. Kasi kung sisingil ako, kunyari, sabihin na lang natin 2,000 to 3,000. No? Just in case lang, kunyari lang, ballpark. Yung 2,000 mo, kumpara sa pinambili mo ng 100,000, na puppy, na wala ka namang kaalam-alam, pero gumamit ka muna sana ng 2,000, natuto ka, abay baka mas nai-enjoy mo ngayon yung inaalagaan. Simple lang yan, parang magbubukas ng bagong franchise na business. Correct. Siyempre, di ba, kailangan mo muna mag-seminar. Kailangan mong matutunan. Para alam mo. Para alam mo yung pinapasok mo. 2,000, 3,000, maliit na bagay. One time, pero lifetime mo na. Yung knowledge, tama, diba? Tama. At wala po akong hindi sasabihin. At wala rin akong question na hindi sasagutin. Kasi kaya kong sagutin po yan with the best of my abilities just because napagdaanan na ho natin lahat, nakita na ho natin lahat kung ano yun. So, yun yung purpose ko. Sa sobrang ganda ng tinatakbo ng American Bully community, mas gaganda pa yan pag mas educated ang mga tao. So, yun ang purpose ko, mga kaibigan. So, supportan po sana ninyo ang aking mga ABF legs all over the Philippines eventually. Tapos, ayun. Ito na yung umpisa. Talaga, 2024 will all be about educating the community. Yes, bro. Thank you. Support. Meron pa akong isang sa'yo. Gusto kong ma-explain mo sana ng maayos. Kasi madami rin akong nakikita at naririnig na ang daming nagko-quit na ngayon sa pag-aalaga ng bully, exotic man yan, or American Bully. So, sa tingin mo ba, komplikadong mag-breeding agad kung wala kang alam or newbie ka? Dapat ba mag-breed ka agad? Ano bang maipapayo mo sa kanila para hindi humantong sa pag-quit? Si kawawa naman din kasi, di ba, nag-access sila ng pera tapos yung mga aso napabayaan. Tama ka naman. Di ba, namatay. Kawawa eh. I believe, Bro Joseph, ito yung isa sa pinakamagandang topic natin ngayong araw na to. Yung pag-quit. Kasi naniniwala ako, bro, most of us nagkaroon ng trabaho. Tapos usually naririnig nating word na quitting is I quit my job. Di ba? Okay. Anong pinupunto ko doon, mga kaibigan? Pinupunto ko doon ay kapag tinatrato mo tong pag-aalaga ng aso as your job, may tendency ka talagang mag-quit. Ayun. Kasi ang job, makes sense, bro. Pwede kang ma-burnout, pwede kang ganito, pwede kang magsawa dahil yung boss mo ayaw mo. Pero kung inumpisahan mo ang pag-aalaga ng aso, again, hindi lang ng American Bully, basta yung tunay na pag-aalaga ng aso. Kapag inumpisahan mo dahil nasa puso mo talaga siya, mahirap ka mag-quit. Pwede ka mag-quit ng pag-breed, pero hindi ka mag-quit maging mag-alaga ng aso. Totoo yan. Sa tanong mo na ang mga newbie ba dapat
nagbe-breed agad? No. Marami na akong in-explain about this na ang newbie, ang pinakauna na kailangan talaga nilang gawin ay kung ano yung kalidad. Ano yung dekalidad na American Bully or ano yung dekalidad na Shih Tzu. Para pag inalagaan nila yon, alam nila kung ano yung hindi iiwasan nila at di nila iiwasan. Kasi tao lang tayo. Ang mata natin, it matters kung ano yung nakikita natin sa umaga. Pagising natin sa umaga, nakikita natin, dapat kung American Bully, yung nakita kong litrato ng American Bully, dapat, yun talaga yung nakikita ko sa kulungan. Pero kung nakikita ko doon English Bulldog, hindi yun American Bully. And ganun din, and vice versa. Kung ang hilig ko English Bulldog, kailangan English Bulldog yung nakikita ko. So, sa mga baguhan, bago kayo mag-breed, nagbe-breed ka na. Ang pagbe-breed dapat breed to improve. Paano ka magbe-breed to improve ni hindi mo nga kayang i-criticize or sabihin kung ano yung maganda at hindi maganda sa aso mo? So, ano i-improve mo kung hindi mo alam yung maganda at hindi pangit? Diba? Pero alam ko rin naman, at hindi rin naman ako tanga, na alam ko rin naman na marami sa atin na pumapasok lang rin naman sa pag-aaso dahil sa business side. Again, there's nothing wrong. Kasi kumita na ako sa pag-aaso. Kumita ka na rin sa pag-aaso. Marami rin tayong talo. Mas marami. Pero ibig ko lang sabihin is, marami rin naman sa atin na hindi naman magpapaka-ipokrito. Maganda ang pakiramdam ng kumikita ka sa isang hobby mo. Na gustong ginagawa. Kalahin mo yun, hobby mo pero kumikita ka. Oo naman. Diba? Pero anong punto ko? Kapag pumasok ka dito na yun na yung purpose mo talaga, medyo mayroong kang konti kaagad na nakatakip sa mata mo. Para kang tapao sa kabayo. Nakafocus ka lang doon. So kung ang focus mo lang yung, okay, bili ako ng female, breed ko, anak niya, benta ko, kita ko. Kung yun lang yung talaga ng direction na gusto mo, medyo mabubulagan ka doon sa direction na yun. Bakit? Again, hindi mo alam kasi narinig mo lang kay John Inerva or kay Joseph na nakakabenta siya ng 100,000, 200,000. Hindi mo alam kung ano yung pinanggalingan or ano yung pinagdaanan ni Joseph or ni John Inerva. Ikaw, narinig mo lang yun na kaya niyang bumenta. Ang akala mo, nung bumili ka ng female, gano'n na rin kagad ang presyo. Abay, swerte mo. Kung one time, big time, una mong breeding, patok na lahat. Dahil tama yung naging timpla mo, breeding mo. Pero most often than not, lahat kaming bago, lahat kami nanggaling ng bago, may trial and error stage. Oh, naman. Kasi hindi namin alam kung ano ba talaga ang ibinabato ng stud na to. Hindi namin alam kung ano ibinabato ng female na to. Madami. Dahil hindi namin inaral based sa ABKC standard kung ano yung maganda at hindi maganda. So, ang pag-quit party yan, lalong-lalo na pag itinuturing mo siyang trabaho. Pero kapag itinuturing mo siyang parte ng buhay mo, pupuso mo, isa na sa buhay mo, na ang pag-aalaga ng aso, ang pundasyon ng ang foundation na nararamdaman mo ay joy towards the dog. Na alam mo talagang inaalagaan mo to, hindi lang yung, alam mo yung pagkukuna ko lang ng pera to, hindi ka mag-quit. Meron na po akong video about paano kumita or paano maganda ba kumita sa American Bully or sa pagbe-breed. Na-explain ko na yan. Pero ang gusto kong sabihin ay, kapag ini-enjoy nyo yung ginagawa nyo, mas nabibigyan nyo ng tamang time para mag-improve yung mga aso na inaalagaan nyo, ang pera darating yan. Kahit pa sabihin mo sa akin na hindi mo purpose ang pera. Hindi mo target ang pera, okay lang yan. Hindi kita i-judge na ipokrito. Maniniwala pa man ako sa'yo, pero sinasabi ko lang rin sa'yo, pag nagsimula ka na hindi pera yung target mo, pero you treated the breed properly, eventually, mayroon kang konsolasyon. May consolation yan. May bibili na sa'yo na hindi mo inasahan. Willing kang bilhin? Kahit hindi pa yun yung purpose mo. Kaya nga mga kaibigan, huwag nating ipilit lahat ang gusto natin. Bagkus, i-treat natin ang mga breed na to, hindi lang ng American Bully. Aralin natin sa puso natin kung ano yung tamang pamamaraan ng pag-aalaga, pagbe-breed. Makinig tayo sa mga datihan, makinig tayo sa mga baguhan na marunong. Makinig tayo sa mga YouTube, makinig tayo sa mga
sa mga Rab PH para matuto tayo, para pag nag-breed tayo at happy tayo or kahit hindi pa tayo happy sa result, hindi tayo mag-quit. Because sa atin, there's no room for quitting, mga kaibigan. Tama. You will only quit if you treat this as your job. Treat this breeding as part of your life. Or a hobby na talagang isa sa puso mo. Kung itinuturing mo siyang trabaho, eventually, bye-bye. Speaking of quality American Bully, pwede ba tayong magbigay ng tips sa mga bago na gustong matuto sa pag-aalaga? Kasi meron ako mga natatanggap na mga PMs galing sa page natin sa Rab PH na nagtatanong sila, sir, paano bang pumili ng puppy? Kasi gusto naming maglaro sa show. Pero natatakot kami kasi hindi namin alam kung paano pumili. So, pwede ba tayong magbigay ng konting... Although sa setting natin ngayon, mahirap i-explain kung walang actual na aso, no? Pero magbibigay uli ako ng example. Yan. Nagamit ko na yung pick-up kanina. Mahilig ako gumamit ng pick-up na example. Diba? Abay, kung meron kang itsura ng pick-up na nakikita, dapat puppy pa lang nakikita mo na yung konting itsura ng pick-up. Para paglaki nun, alam mo magiging pick-up yun. Pick-up truck. Sa American Bully, sobrang simple na merong kahirapan kapag hindi ka educated kung ano ang quality American Bully. Siguro sa screen, pwede natin ipakita yung latest illustration ng American Bully Kennel Club kung saan pinapakita yung front side ng XL, Standard, Pocket, and then Classic. Ang lagi ko lang sasabihin, kung ang gusto nyo ay yung Pocket, kung kabisado nyo kung ano yung dapat na trait ng isang Pocket, gawin nyo lang silang, imagine nyo lang sila na nasa puppy. Kung ang Pocket na gusto nyo ay mayroong top line na maganda, ngayon pa lang sa puppy, habang naglalakad dyan ng normal, nakikita nyo na dapat ng tuwid na top line. Kung sa Pocket American Bully na gusto mong makita in the future ay gusto mong makakita ng tamang length ng tail, ngayon pa lang nakikita mo na dapat yan. So anong ibig ko sabihin? Malalaman mo lang at makakapili ka lang ng tamang puppy mo at 2 months age kung ikaw mismo alam mo kung ano yung hinahanap mo na quality nung adult version niya. Kasi hindi ka makakapili ng puppy na tama kung hindi mo alam kung ano yung tamang adult version, ano yung traits na meron sa isang adult version. Parang pwede pa rin pumasok dito yung breed type. Abay, syempre. Ang breed type, kailangan nasa puso mo yon. Ngayon, sabihin mo sa akin, magkakamukha naman yan. Magkakamukha ang puppy sa untrained eye. Magkakamukha ang puppy sa hindi pa matalas tumingin. Pero sa inaral na niya talaga, sa mga tao nag-aral talaga ng maganda at hindi maganda, kitang-kita na nila kaagad sino yung buka yung chest. Sino yung may easty-westy kaagad. Sino yung high rear kaagad. Sino yung labas na yung bite na. Bite. So, again, to simplify, the only way makakapili ka ng tama sa puppy, sa 2 months age, sa 2 months old puppy, ay kung alam mo kung ano yung magaganda na adult version, sa adult version niya. Para hanapin mo lang dito. Dahil lahat naman halos ng nandun sa adult version, nakikita mo na sa puppy. Pero kailangan matalas. Trial and error stage will always be there. Meaning, 1 year ka pala nagbe-breed, baka hindi mo pa kabisado. Pero depende kung gaano ka dedicated mag-aral about the breed standards. Kung ano yung maganda at hindi maganda. Kung masyado kang bookish at talagang gusto mong aralin, mabilis na mabilis yung trial and error. Ganon ang pagpili. Hindi ko pwedeng explain ngayon kung anong pipiliin mo. Yung bilog ba yung ulo. Pero, plug ko na lang din, total yan na rin ang tanong, meron akong sobrang specific video sa John Inerva YouTube channel na kung saan ang title nun, paano pumili ng pick of the litter. Yun. So kung gusto nyo yon talaga na mayroong actual akong
hinahawakang puppy, panoorin niyo po yun. Yun pala naman eh. Meron yun. Okay. So, sa mga viewers natin, mga followers, panoorin nyo yung sinasabi ni Sir Jan sa kanyang YouTube channel. Ayun, marami kayong matututunan sa kanyang channel. Parang din sa Rob PH, ganyan din, nagsishare kami ng lahat ng pwedeng makakaya naming i-share sa inyo. So, yun sir. Maraming salamat, sir. Wala problema, anytime. So, thank you. Until next time. Okay. Sir, mabuhay ka. Mabuhay kayo. Lahat sa Rob PH, supportahan niyo po ang Rob PH TV dahil sa totoo lang po, sila po ay nagbibigay ng value contents, high value po, high quality contents. Kaya supportahan niyo po sila dahil marami ho silang mga future projects pa na makakatulong para intindihin ho natin at maging masaya tayo dito sa American Bully community natin dito sa Philippines. Mabuhay po ang Rob PH TV and its mabuhay din, Sir Jan Enerva. Thank you. Please like, share, and subscribe. Like, share, and subscribe. Peace out. We out.